Binalot ng matinding pagsubok at kontrobersiya ang taong 2025 sa Pilipinas mula sa pagsiklab ng ingay at iringan sa politika, maiinit na panawagan para sa transparency at accountability hanggang sa malalakas na bagyo at lindol na nagdulot ng pinsala sa kabuhayan at komunidad na parang nagliliyab na apoy na mahirap apulahin. Kasabay nito, hindi rin nakaligtas ang bansa sa literal na pagsiklab ng sunog. Maraming tahanan at establishmento ang natupok, maraming buhay ang nawala at daan-daang pamilya ang nawalan ng tirahan. Sa gitna ng investigasyon sa kontrobersyal na flood control projects, nasunog pa ang isang tanggapan ng Department of Public Works and Highways sa Quezon City. Ayon sa ahensya, walang dokumento na naman ito ng tanong sa publiko. Batay sa ulat ng Bureau of Fire Protection, naitala ang halos 50% na pagbaba ng insidente ng sunog mula Enero hanggang Marso 4 ngayong taon kumpara sa kaparehong panahon noong 2024. Mahigit 2,400 na sunog ang naiulat sa unang 64 na araw ng 2025, 43% na mas mababa kumpara sa higit 4,300 na kaso noong nakalipas na taon. Gayunman, may mga insidente pa rin nag-iwan ng pinakamamabigat na trahedya. Hindi lang tumupok ng ari-arian, kundi kumitil ng buhay at sumira sa kabuhayan ng maraming Pilipino. Isa sa pinakanakakahilakbot na sunog ngayong taon ang nangyari sa isang 3-story rental house sa Barangay San Isidro, Galas, Quezon City noong Pebrero, kung saan 8 ang nasawi. Ayon sa investigasyon, 3 sa mga namatay ay menor de edad. Kwento ng ilang mga nakaligtas, napilitan silang umakyat sa bubong para maisalba lang ang sarili. 3 naman ang nasawi sa sunog sa Barangay Concepcion 1, Marikina noong unang bahagi ng Marso. Ayon sa BFP, posibleng nagmula ang sunog sa isang electrical post na naapektuhan ng matinding init. Sa dulo ng Marso, isang 3 taong gulang na bata ang namatay sa nasusunog na bahay sa Barangay Namaya ng Mandaluyong. Natuklasang katabi ng bahay ang isang litsunan at malaking bodega ng karton na lalo pang nagpabilis sa pagkalat ng apoy. Pagsapit ng Burmans, 4 ang namatay at 8 ang nasugatan sa sunog na iniuugnay sa firecracker explosion sa Barangay Marulas, Valenzuela City noong September 24. Natagpo ang may bakas ng pyrotechnic powder sa bahay kung saan nagmula ang pagsabog. Hindi rin nakaligtas ang Barangay 105 sa Happyland, Tondo, Maynila na tinupok noong Agosto 9. Dahil gawa sa magagaan na materyales ang karamihan sa bahay, mabilis na kumalat ang apoy at itinaas hanggang Task Force Charlie. Nag-deploy pa ang Philippine Air Force ng helicopter para magbuhos ng tubig. Daan-daang pamilya ang nawalan ng tirahan at maraming nakaligtas nang wala ni katiting na ari-arian. Sa kasunod na buwan, tinupok ulit ng apoy ang Happyland na itinaas hanggang Task Force Bravo. Tumagal ng halos 10 oras bago tuluyang naapula ang sunog. Nag-iwan ito ng daan-daang pamilyang apektado at umabot sa milyon-milyon ang halaga ng mga ari-arian ang napinsala. Sa panayam ng DZRH kay BFP NCR Fire Senior Inspector Leslie Ann Ramos, may paraan pa rin para maiwasan ang ganitong trahedya. Karaniwan po sa mga sanhi po ng sunog sa ating bansa na kaya naman nating iwasan is yung mga faulty electrical connections. Unang-una po yan. Ano nga po ba to? Ito po yung mga outdated wirings na sobrang mga tatagal na po, mga improper installations or yung mga overloading or off electrical circuits natin. Next po is yung mga open flames from unattended cooking or mga kandila din po. Kung minsan dahil sa ang Pinoy po ay multitasker, napakaraming gustong matapos sa isang oras, ang ginagawa po, nagluluto, naglalaba, naglilinis, hindi nila alam na iiwan na po ang kanilang mga niluluto tapos nagkukos na po yun ng sunog sa kanilang mga tahanan. Ngunit hindi lang mga komunidad ang tinupok ng apoy. Sa gitna ng flood control controversy na sunog ang isang tanggapan ng DPWH na lalong nagpaigting sa tanong ng publiko. Noong October 22 nasunog ang bahagi ng Bureau of Research and Standards Building sa
Quezon City. Sa pahayag ng DPWH, tiniyak nilang walang dokumentong may kinalaman sa anomalya ang nasunog at regular materials lamang ng Bureau ang natupok. Ngunit sapat ba ang paliwanag o may dapat pang ipaliwanag? Nobyembre at 30 sumiklab ang sunog sa ikatlong palapag ng Senate Building. Sa pahayag ni Senate President Tito Soto, nangyari ang sunog sa opisina ng Legislative Technical Affairs Bureau Director na si Jim Rico Hermoso at pinabulaanan ang unang ulat na malapit ito sa Blue Ribbon Committee na siyang nag-iimbestiga sa flood control mess. Aksidente man o hindi, sinadya man o may kapabayaan ang pagsiklab ng isang sunog, nananatiling hamon sa bawat Pilipino ang pagiging alerto at handa mula sa mga komunidad hanggang sa mga ahensya ng gobyerno. Sa pagtatapos ng 2025, tuluyan na ba nating mapapatay ang apoy ng trahedya o mauulit pa rin ang parehong kwento sa taong 2026? Para sa DZRH Rewind 2025, ito si Josa Cruzat ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.